Morning guys. Update sa ating siling atsal, no? So variety Emperor F1 sa ilalim ng upo. Atsal sa ilalim ng upo. No? So again, may nabuhay, may namatay. No, so need nating mag-spray kasi may sign sa pangungulot. Mahirap mayuko guys, no? So spray tayo later ng pabamictin. Gamit natin yung Execute mix ng fungicides, Redomil Gold plus Mitomil, no? 10 ml Execute, tapos yung Mitomil 15 ml pero grams kasi may lalagyan ako powder. So maglagay ako ng 10 to 15 grams at 10 to 15 ml na powder kasi may taksanan ako doon, yung bang sukatan. Yun yung timpla per 16 liter. Yan yung spray natin dito plus Redomil Gold, ganun lang din, 10 to 15 ml pero powder yon, no? Kasi yung sukatan ko is ml, no? So may nabuhay, may namatay. Tapos update today, na to guys, mga 10 days na siguro after tayo nag-transplant nito, no? So ngayon tayo pakain. So first abono natin today 1620, 1 kilo sa isang drum. Yun lang, no? So buhay na. Tapos na natin to pagtanim last Tuesday. Lahat wala nang laman yung seedbed natin ng siling atsal, no? So ginawa natin kasi medyo mainit na. So yung late o huli natin sa pagtanim ay hindi na tayo nag-mulch. So walang mulch doon sa baba, no? So yun yung mukha. Again, may sign sa pangungulot, so kailangan mag-spray. So anong cause niyan? Mites. So dito is dating Ampalaya area, tinamnan ng upo. So chances may mites na dyan. So kailangan nating mag-spray, no? So again, drench ngayon 200 ml per puno. So 1620. Tapos yung pag drench puno mismo, ayan, 200 ml. Di kaigo dahil dong ay magtulok baril dong sa so yung pinag-drench natin is itong yung una sa pagtanim. Tapos papakita natin yung ating bagong lipat na walang mulch, no? So dito ka-rows to? 1, 5, 9, 18. So 18 rows naka-mulch, no? So may mulch. Ito yung sa akin, preferred ko walang mulch basta mainit, kasi yun nga, pag mainit yung panahon mas stress yung mga naka-seedbed sa mulch, no? So dyan naka-mulch. Itong katabi dito ay walang mulch. So ito yung na-transplant ngayon ay Miyerkules, last Monday pala, no? So walang mulch dito. Again, the same hanggang dun sa baba, the same lang.
2 puno per hill. Yung planting distance 60 to 70 cm. Tuwan ko kung makita nyo ba, mahirap kaya magyuko, no? So yan yung 2 days after pagka transplant. So yung i-drench natin, first abono dyan muna sa parang tindat na 10 days after transplant siguro, hindi ko na alala, mahirap kaya, no? So again, saklay, lakad-lakad lang tayo, walang magawa. So sa atin is monitor lang, tapos sinasamahan natin yung mga partners natin na nag-drench. Tapos si Magic Inting ay andun sa Ampalaya nag-building, no? So ito yung mukha sa ating bagong lipat. So again, prefer natin pag mainit, no? So yung options natin pag mainit yung tiempo, tapos from seedbed, best option is walang mulch. Bakit? Kasi pag tinatanim natin yan by Monday, di pa yan nadiligan kahapon, no? Kasi nag-harvest tayo kahapon, harvest sa upo, harvest sa sitaw, harvest sa ampalaya. Pagkahapon nag-drench sa ampalaya, nag-spray sa ampalaya, nagdilig sa bagong tanim na ampalaya. So wala na tayong oras. So if naka-mulch pa yan, lahat nakahiga yan, yung mga bagong lipat. So ginawa natin, instead mag-mulch, hindi na, no? Diretso na dyan sa lupa. So gagawin din natin yan. May mga paraan naman sa sili paano i-control yung weeds. Spray tayo ng herbicides for sili, no? So again, dito itong mga walang mulch hanggang doon sa may mulch, no? Yung sa pinakababa sili din yan na naka-mulch. Malayo na yan guys, dito na lang ako. Sili din yan sa baba, pero ano yan, siling panigang. May ano tayo dyan na siling panigang, parang 11 rows dyan sa baba yung naka-mulch. Variety yan, buwas 2F1, mga 1,000 kapuno lang guro yan, no? So ito yung update ng ating siling atsal. Natapos na natin sa pagtanim. So next assignment natin, hoping by next week maging okay na tayo, no? So ita-transplant na natin din ang ating talong, no? So ito yung mahirap, maraming tanim, multiple crops, multiple areas, tapos dumagdag pa yung ating baywang. Di na tayo makagiling-giling guys. Ang hirap, no? So let's see ano yung mangyari dito. So ito yung management natin sa atsal, no? So again, ito yung nasa ilalim ng upo, no? So sa atin is nagpapabuhay pa, so okay lang yang madilim, no? Of course once medyo stable na sila, malago na, so dito na tayo mag pruning sa upo. Kukunan natin yan ng mga dahon, no? Para makaarangkada naman ito ang ating sili. So for now, yung siling atsal natin, no, ay ano lang muna, para mabuhay lang sa muna, no? Tapos yung building natin sa upo, dumadapa pa kasi napakabigat ng upo, no? So maximum harvest natin sa upo 17 kilos isang biyahe. Laking ambag. Problema tag size. Okay na yung tag size. Wala nang mamimigay sa atin, no? Maski 3,000 kilos in a week dito sa upo, kaya niya to. So walang mamimigay sa atin ng 18,000 in a week. Only jackpot tayo sa mura. Yan nga yung sinasabi natin last, dahil sa busy tayo, di natin namalayan na ito ating upo, yung pizza sa pagtanim,
ay sabay sa white squash o tabayag. Pero gayon pa man, pasalamat pa rin tayo sa blessings. No, yun lang. Yan yung management, how to grow bell pepper. No, lalo dito sa atin is ibang setup to. Dahil we are anticipating tag-init. So dito tayo sa ilalim sa upo. No? So dito pag maging tag-init talaga, so may chance na kaya natin mapabuhay or mabuhay itong ating sili. No? So of course pag darating na yan, so set up tayo ng drip kasi naka-set up na to dito. May mainline, may tab, so madali na. Let's see, no? So let's see. Again, need tayo mag-spray kasi may sign sa pangungulot. Mites talaga. Dito sa sili, mites talaga yung ano, salarin. No, yun lang. Maraming salamat. Pa rin si Jupila Farmer, aka Pedro Pindoco. Ay nako. Ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo, apan nagsaba. Kay manoon pa ko. Maraming salamat. And God bless. Thank you. Thank you Lord. Thank you sa ating mga sili. No? God bless everyone.